Greetings mga kababayan. Harinawa sa mga oras na ito, saan man kayo naroroon, no? Iba-iba po ang ating time zone, kayo po ay nasa mabuting kalagayan. O sa mga baguhan pa lang po, ito pong muli si Atty. Rogelio Wong ng Batas Pinoy. Ang ating pong channel isa pong Legal Aid Public Service Program ng inyong lingkod in collaboration with the Integrated Bar of the Philippines, Manila 4 Chapter. O ang ating pong napag-usapan, wag po niya itong maituring na isang legal opinion, bagkos considered our discussion for academic and information purposes only. Alright, ang ating pong tatalakay ngayon ay paulit-ulit po na katanungan ng ating mga viewers at subscribers, no? At lalo na yung may asawa na kung saan sila daw ang sulat nito sa atin, nabibigyan natin ng buhay ay si Gina, no? Tago natin siya sa panang Gina. Si Gina ay nag-asawa siya, may asawa siya. Pagkatapos, siya ay nagkaroon ng mana, no? Ngayon, yung manang iyon, gusto niyang ibenta yung manang iyon at gusto niyang ibenta uli, no? Para bumili siya ng panibagong property. Ang tanong niya ngayon, ito bang mabili niyang property mula sa pera na kanyang minana ay maging bahagi ba ng kanilang conjugal property or absolute community property? Yan po ang bibigyan natin ng daan, no, sa ating episode na ito. Okay, so mabaguhan pa lang po, ay huwag po niyong kalimutan na mag-subscribe, mag-share, and like po sa ating mga videos upang sa ganun ay mahuli po tayo ng algorithm ng YouTube, no? Upang sa ganun ay marami po tayong mga kababayan, kamag-anak, kaibigan ninyo na makapag-share po, no, ng ating tinatalakay at maaring makikinabang din sila, mag-benefit sila sa ating napag-usapan. Sabi nga natin, lamang na pag may alam sa batas. Okay. Back to our discussion. Ang depende yan, no, Gina, depende yan kung kailan ba kayo kinasal. Kung kayo ay kinasal na effective na ang family code, no? August 3, 1988, okay? Ang naman ng property, no? Ang naman ng property, no? At ang naman ng property ay namana mo, no, during the time na kayo ay kasal na, okay? Ito ay hindi maituturing na bahagi ng inyong absolute community property, okay? Or conjugal partnership of gains. Tandaan po natin kasi, no, pag kayo ay kinasal before the effectivity of the family code on August 3, 1988 at wala kayong prenuptial agreement, ang property relation ng mag-asawa is governed by conjugal partnership of gains. Ngayon, kung kayo naman ay kinasal nung effective na yung family code on August 3, 1988, wala kayong prenuptial agreement, ang inyong property relation is governed by the absolute community property regime. Now, in this particular case, no, kung kayo ay kinasal, nung effective na yung family code, August 3, 1988, at nakatanggap kayo ng mana, okay? Ito ay hindi maging bahagi ng inyong absolute community property, no? Ito ay pinagtitibay sa ilalim ng ating Article 92, no, ng ating Family Code. Ngayon, ipagbibili mo ito, okay, yung mana mo, at ibili mo ng ibang property rin, ang nasabing property ay hindi maging bahagi ng inyong absolute community property. Ngayon, ibang usapan yun, kung nakatanggap ka ng mana, okay, ng iyong pagkadalaga at hindi ka pa nag-asawa noon. Okay? Ngayon, nag-asawa kayo, kinasal. Yung property sa pagkadalaga, kasama na yung naman ng property, ay magiging bahagi ng absolute community property ninyo mag-asawa. Kahit sabihin mo na yung property yun ay eksklusibo mo at namana mo lang. Bakit? Ito pinagtitibay ng ating family code. Katandaan po natin, no, maliban na lang kung meron kayong prenuptial agreement na nag-agree kayo na complete separation property regime ang inyong property relation. Yan po ang ating tatandaan, So, harinawa, Gina, nasagot po natin ang inyong katanungan. Maraming salamat
At see you in the next live streaming or in our next video streaming. Okay? Maraming salamat. Keep well at God bless.